2024. So aga pa kita nabunyagan sa nga ulan do medyo man mamunog ang inang ulan pero do hindi man gina siya amo kalawig ang ulan ti kinasang aga pero maskin pa kay man nag-ulan nakuha ang yabok dong aton matsyag subong do hindi magina siya masyado kapaang maskin pang aton nga heat index. Ang maximum heat index natin subong sobra naman 40. Anyway, sa atong mga pinanaga, especially sa aton nga mga pinanaga nga Santa Barbara Hills, nga nag-upod kit sa aton subong, unahon taan ang aton nga pinalangga lang doon na pisan. Nga Mayor, Honorable Mayor Denny Superficial, Vice Mayor Biloy Makino nga aktibo man, kag sa mga miyembro sang atong nga sangguniang bayan, kag suman sa mga empleyado, kag staff sang LGU Santa Barbara. Good morning kids sa inyo. Hopefully iba niya mga wala sang tubig, sila puloy nakasalod kag hinasang tubig ulan. Pabulong-bulong gawaan, hidlaw man kita tanan-tanan sa ulan. Iban gani kina heart pan hambalang pag-asa nga mayara kuno sang bagyo nga palabuton. Second week sang Mayo gina heart yung post sang pag-asa. Ba gusto nato yang bagyo. Pero anyway, pasalamat kita nga nag-ulan tig-ina. Kag hopefully magsigisigi ng ulan. Hindi man magsigisigi kay budlay man ang baha, di ba? Arab ra makabulong man sa aton nga mga pananom nagbrangag na nga mga taramnan. Hopefully nga magsige na ang ulan subong nga Mayo para mabulong man ang aton nga kapaang kagkainit sang panahon. So kay man kag-ina pa sila nagahulat sa aton. Hindi na nato padugayon kita mo pa sila sa mga helikoton man sa ilang mga tagsa-tagsa ka opisina. Teacher Jen, okay na kita? Okay na kita. So unahon taan ang aton nga mga pinalangga dire nga bisita naton subong nga aga. Unahon tanay aton nga Social Welfare Officer 3 sang Marisol Social Welfare and Development Office diri sa may LGU Santa Barbara, si Ma'am Jocelyn Sogoan. Ma'am, good morning. Go ahead, Ma'am. May audio si Mama DJ Jen. Okay. Ma'am, good morning. Ma'am Good morning, Miss Hoy. Kumusta, Ma'am? Ano dyan, Hoy? Hindi lang siguro mo. Okay, sige. Para isa-isa sila microphone, DJ Jen. Good morning. Okay rin, Ma'am. Good morning, Miss Hoy. Good morning sa tanan nga nagapalamati sa Radyo Ogyon sa bilog nga Santa Barbara kag malabutan kang ISFM 106.7. Okay, good morning ma'am. Kag sumuman upod niya subong si Ma'am Jem Baro, Social Welfare Officer 3 sang Regional Alternative Child Care Office 6. Ma'am, good morning. Good morning, DJ Soy and sa tanan nga listeners sang ISFM 106.7. Mayong aga sa aton nga tanan. Okay, mayong aga man ma'am kag sa imo nga bugo sa mga katapo sa inyong nga opisina sa may Regional Alternative Child Care Office 6. Good morning gid sa inyong tanan-tanan. So actually nagmuro sa akon si Ma'am Melanie ang aton nga MSWD o Municipal Social Welfare and Development Officer naton nga need naton istoryahan, by the way, information with regards sa adoption. Ano ang process ang adoption kag kung sino ang pwede lang maka-adopt sang bata. So ang akon nga una-una nga pamangkot ma'am, ano ba lang ang ginatawag naton nga adoption? Ang adoption is a socio-legal process siya, no? So it means legal, may mga proseso siya. And may mga steps kita in doing this, and this is covered, no, supported by the law. We call the RA 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, which was approved last year, January. Implementation was January 28, 2022, although it was signed by the former President Rodrigo Roa Duterte January 6, 2022. So this is prior to this law, DJ no may DJ Soy may ara nakatangadaan law, but it is judicial. So yung adoption kasi before
is being filed in court, that is under Republic Act 8552. But in this new law, yung adoption would be now administrative instead of judicial siya. What do you mean by administrative kag judicial, ma'am? So sa una sa agdo ka pa ya sa may korte antes ka maka-adapt, di ba? So subong hindi na kinahanglan. So what is the difference between sa duha? Yeah, sa before the RA 8552, no, which is the judicial, so must start ang processing, either could be directly filed in court sa mga relative adoptions, the parent adoption, adult adoption, but for those nga non-relative, maagi siya na before sa DSWD. So that the child will have a certificate nga pwede nga siya for adoption prior to the filing sa court. So gina-file siya before sa court, and the finality will be issued also by the court. Sa bag-o naton nga law, which is administrative, meaning under na lang siya sa National Authority for Child Care, a new agency established under RA 11642. This is one-stop shop quasi judicial agency nga dira na nakapasulod before yung process from the DSWD to court and to Inter-Country Adoption Board, a former agency then, no, that processes for adoption naman related to inter-country adoption. So meaning yung mag-a-adopt nung child is from outside the Philippines, so it's ICAB. But now it is all lumped into one agency, the National Authority for Child Care. And the National Authority for Child Care has regional offices then, which is called Regional Alternative Child Care Offices. So we have 16 RACO, we call that in short, the Regional Alternative Child Care Office is RACO. We have 16 RACO offices nationwide. Dili sa aton, ma'am, sa may Iloilo, may ara man kita? Yes, ma'am. We call it RACO 6, the Regional Alternative Child Care Office 6. And temporary, no, from now, since before we are under the DSWD, and now we are still considered an attached agency to the DSWD. So, ang amon subong nga office currently is ara siya sa compound sang DSWD Regional Office 6 So, sa Molo. Yeah. so sa inyong record, nang pila ng subong ang nag-request for adoption? Sa record naton. Since when ganili ang RACO, ma'am? Since when? Siya ginagputi? Ang RACO was only implemented by after sang RA 11642, but before it is called ARS or Alternative nalimutan ko na pangalan sa former office naman. Sige So lang, it's a resource and referral section, no, adoption resource and referral section under the SWD. So na-change lang siya ang name, and it was just transferred to the NACC from the DSWD. So it has been existing na since then. Ma'am Jo, diri sa aton sa may Santa Barbara, may ara bala kita cases of adoption? Sa Santa Barbara, Misoy, damo kita cases for adoption. Actually, we have 4. Then ang na-submit sa DSWD nga waiting dala nga mag-grant anda nga finality. So, pero may mga pending kita, may dyan kita relative adoption, may dyan mga hindi na parenti or pamilya nga nag-adapt na, kag may dyan man kita nga gin-simulate na ang bata bala nga gin-registered na before sa anang ngaran, nga gin-registered sa tutuon nga ginikanan. So kita cases sa Santa Barbara, kag pasalamat man ako nga with the partner kay Miss Jen. Actually, she is sa Santa Barbara noon. Taga Santa Barbara, gin siya, taga Rodriguez Street. So, kung may mga problems nga willing gid siya nga tao kan technical assistance giya ka natin sa Santa Barbara. So far we have 4 dan kag mga 22 ang pending ko pa. Pero ang mga 22 nga mga pending, mga kulang ra anda nga mga documentary requirements. So paghambal nga mag-adapt ka bata, hindi lang simple. So raka ikaw i-comply, raka ikaw ting mga i-provide nga mga documents, kag siyempre i-process natin sa
Hindi man ko nga pag-apply mo, lagi-lagi mag-grant. Mm. Takes years man or months, depende. Sa kada sigan mo man kapag comply kang kang mga documentary requirements. Mhm. So, may ara kita sa nagkalain-lain nga type sang adoption. So, namuno mo kag ina, relative, non-relative, simulation. May ara pag nga iban, ma'am? May dyan man stepfather adoption, Mm. parent adoption. Raba lang, for example, ako may bata ako sa pagkadaraga, kag namana ako, kag nakasal ako sa bana, kung gusto kang bana, kung nga i-adoptan ang bata, nga ipasundon ng apelyido na pwede ran. Step parent adoption. Mhm. Pero kung in the other way around, then, for example, bi ang tatay, bi mo ang may uyat sang bata, tapos ang asawa sang bag-o, so anong tawag ka rin? Sundon man sige hapon sa anang ex-wife or ex nga partner na ang middle initial sang bata or sa bag-o nga partner? Sa bag-on. Kung ang ma-adopt is the current husband Mhm. ng biological mother and it will be called step parent and mapangalan na siya sa husband ni biological mother. Okay. So, sa biological, ang ako naman ang question nam is on the other way around. Bila pwede ni nanay niya or pwede sa iyang stepmom matao ang anang apelyido sa bata nga syempre sa bata kahit hindi siyang nanay, di ba? So may nanay siya. So pwede ang stepmom nga makatao kang ana mismo nga apelyido as the middle name kang bata kang lalaki. Yes, DJ Soy, no, may ara kita kasi two types ng adoption, no. Ang isa kasi is kung non-marital child siya, no, sang former partner. So, pwede nga i-joint adoption siya sang current spouse. So, sila yung magiging parent ni child. So, that is to elevate, no, itaas yung status ni child from an illegitimate to legitimate child. So, yung sa isa naman, pwede siyang i-adopt sang current nga partner ni husband kung magpasugot ang biological mother. Okay. No, nga, it would be a joint adoption of her former partner and the current wife. So, pwede lang man gali. So, may naglain kita nga sahi isang adoption. So, nambahan ni Ma'am ina ni Ma'am Jo is actually the relative, non-relative, simulation, joint, stepfather, Step parent. step-parents, Either step-parents the adoption. father or the mother yung Mm. mag-adopt. So, kung mag-adapt kita dyan, antis ka to ako magpadayon sa pagmamangkot, shout out ng sa mga watchers natin by Santa Barbara Ogyon page and Santa Barbara Ogyon account. Thank you very much sa inyo nga pagtanaw sa amon nga live dire. Upod ko si Ma'am Jem, kag man si Ma'am Jo. And we are actually talking about adoption dire sa aton sa may Pilipinas. So, anong proseso sa adoption, kag kung sino lang ang pwede nga maka-adapt sang kabataan. So, shout out kay Mark Trey Sucania, kay Ma'am Lalaine Nova Pingoy Galiergan, kay Ma'am Lalaine nga naglantaw siya sa buong, kag kay Sir June Simundo. Good morning gid sa inyo kag maaylang pagkamati kag sa may MSWDO diri sa may Santa Barbara naton sa mga staff. Good morning gid sa inyo. So antes ako ma'am sa inyo gali sa inyo sa Rodriguez Street. Actually bitanay man lang kita street. Marabilia lang ako ma'am. Tira man ako sa may Marabilia. So ang ano bala, for example, ma-adapt ka, no? Okay. Ano bala ang requirements ng isa ka tawo nga pwede maka-adapt sa isa ka bata? Okay, so we have several requirements for adoption. So the first step is for the applicant or to attend a seminar on adoption. So may ara kita pre-adoption trainings and seminar, and the attendance sa first nga training is required to their application. So dira sa training kasi they will be those that will be discussed were the process, ano-ano ang requirements per category kasi kada category ni Soy may iba-iba siya nga requirements. So nagavary ang aton nga requirements sa adoption. So yun nga, yung first step is for them to attend the seminar for them to evaluate whether they are really intended for adoption. Kasi yung iban, ara iba lang ilang nga emotion nga mag-take care sang bata, but they have not foreseen nga adoption is permanent. So once you decide to adopt a child, hindi na siya nga iuli mo pag hindi mo na gusto. So it would be a lifetime commitment, taking the child as
your child na. So kinahanglanon bala ma'am lang taon man ang salary o kung kita sa isa ka Yes, persona? part of that is to determine kung eligible sila or capable. So ginalantaw ana yung ilang physical fitness, emotional and mental fitness. So ang attachment sina nga document is the health and medical profile nila, which is may ara na siya nga form nga daan nga ready sa aton nga MSWD, sa aton nga Municipal Social Welfare or our office. And then the psychological evaluation report by the licensed psychologist. So ginakandak na siya sang licensed psychologist. And then in addition no, so yung financial capability nila, those supporting documents like yung ilang ITR or bank statement, housing nila, no, title. So those are also required to determine based on the documents nga they are really qualified to adopt the child. So other than that, yung motivation, like I mentioned earlier, that they are motivated to really take care of the child as their own regardless no kung ano yung mag-manifest sa behavior ng child later on, ano yung itsura ni child. So, accepted nila fully ang bata to be their legitimate child. Asa ko ma'am, may dyan pala kita nga kaso nga atin ba, ni mga step parents no? May dyan pala kita nga kaso nga isa lang ang nag-adapt? Yan kung ano lang, like DJ Soy, no, yung legitimacy, itong habal natin kagina nga ano yung status, may elevate yung status from a non-marital child, meaning bata siya ni father before or sang mother sa former partner niya nga hindi sila kasal. So pag married na ang one partner and would like to adopt the child para maging kapantay sang iyang legitimate children from the married spouse, so pwede ang isa lang ang ma-adopt sa ila provided yang iyang partner nga ginpakasalan ma-issue sang affidavit of consent to that adoption. At the same time, yung consent sang ilang nga mga biological children aged 10 years old and above is also required. And kung yung bata nga adopt, subject for adoption is also 10 years old and above, kinanglan niya man mag-issue sang iyang consent, nagapasugot siya nga i-adopt siya sang ini nga couple. How about ang mga single ma'am? Pwede maka-adapt? Yes, no, we are not discriminating anyone for as long as makapasa sila dun nga sa criteria on their capability and their motivation, their potential to become adoptive parents. So, pwede single, pwede LGBTQ, no, even PWDs for as long makita nga they can provide for the holistic needs of the child and that would be a permanent placement for the child. Okay. So may ara kita sang age limit sang tawo nga pwede maka-adapt or may minimum age nga pwede maka-adapt? As long adult siya, no, and ginalantaw kasi sang law is the 16 years gap between the adoptive parents and the adopted child. To make sure lang nga ang relationship nga ma-establish is parent-child relationship. So, hindi man pwede nga 5 years older lang i-adapt mo sa, like say, kasi meron kitang mga adult adoptive naman, no? So, hindi man pwede nga close, very close, basi hindi kasi siya parent ang relationship, like sibling lang. So, ang iyang nga i-perform, the duty will be a parent duty, hindi siya a sibling duty. So, yun lang, 16. But there regarding kung ano yung peak nga age, no, the law is silent. Only that the qualification nga or the capacity is taken into consideration. For example, an older couple, like in their 50s, potential pa ba silang pamangkot? Could they still adopt an infant? So, let us imagine, no, before the child reaches 18, kung 60 ka na, where will you at that time, no? So, kung i-imagine nato na the child has been abandoned or orphaned already, and then before she reach or he reach 18, will be again orphan. So, those are the things that we have to consider. Yung gina-match na siya, we have the matching committee that will take into consideration yung needs ni child and the capacity of the adoptive parents. But we are not discriminating or like you have this average income dapat nga amogid ni siya. But it has to be seen lang may ara siya sang ceiling
nga point nga natawag nga maka-provide ka for the needs of the child. Mhm. Is there any case, Ma'am Jo, may ara kitang mga kaso nga nag-agawanay sila sa pag-adopt sang bata? Yes, may Santa Barbara. Do ay man. Sa bagay, no? Kasi syempre kung magkatapi ang kastuhanan na mo. Actually, may ara ako sa mga cases, sina nga mga natanaw na batian man, especially sa mga relative bala and non-relative. So, ang kinagawa nila, by the way, is ang bata sang nagtaliwan ng nanay. So, ang nagasagod sang bata, by the way, is not the relative. No, partner lang bala. Actually, pambalang LGBT. So, babae man, by the way. So, updanay sila. So, bata, isang babae sa iya, yung nga dati nga partner. So, nag-updanay sila. So, nag-updanay sila sang, butang na doon, tomboy. Okay, nag-updanay sila sang tomboy. So, ang kaso is, tigunti, nag-updanay sila, no? So, syempre, sila nga duwa ang nagasagod sa bata. Ang natabo, nagtaliwan ang biological mother sang bata. So, nabilin, by the way, ang bata nga ina sa tomboy nga partner niya. Kag ang gusto niya is i-adopt ang bata. Pero, hindi mapasugot ang pamilya sa babae, sa biological mother. So, ano ba lang matabo sila? Sino ba lang tagaan sang, sang right? Kay man di, syempre, sa iya, nagdugay ang bata. Kaya nanagin sila isang partner niya, mahalin pa sang pagbunag sang bata ngayon sa ano ba lang sino ba lang tagaan sang right sa pag-adopt sang bata? Ang upod niya, halin sang gamay siya, o kung ang relative mismo sang nanay sang bata. Kaya ginagawa nila, by the way. DJ Soy, no, for that case, kasi yun nga, no, we are discouraging direct placement. Maghahambal kita nga direct placement. Wala siya nag-agi sa proper authority yung pag-assess sang child kung for adoption siya, because not all children are for adoption, no. Hindi automatic nga yung child abuse siya or nakita siya naton there from the street outside unattended ay immediately for adoption siya. We have to exhaust kasi kung lang tawon ta ang family code, the primary nga person in the absence or default of the biological parents, una si maternal grandparents. Kung hindi kasal yung parent ng child. But in the event nga ang married ang ilang parents, so both sides ang ginalantaw, yung i-explore yung relatives ang father side and the mother side. After that, kung hindi available si lolo kag si lola, and the child has a sibling nga 21-year-old and above, siya ang sunod nga i-explore. And then after that, the relatives within 4th degree. So tsaka pa masunod ang relative beyond 4th and those that are not related. But again, DJ Soy, we cannot subject a child for adoption, nga agawan na siya for adoption. In the first place, dapat anay siya ma-issuehan sang certificate nga we call it the CDC CLAA, Certificate Declaring the Child Legally Available for Adoption, signed by the NACC Executive Director. So meaning may mga process pa para i-determine naton nga kinanglan gid man madulaan parental authority ang relatives ng child bago siya ipa-adopt sa iban. Okay, so kailangan rin pasunod, no? So, kang ina maternal grandparents, tapos sibling niya, tapos relative niya, aunties, pero kinanglan siya may certificate. Yes, DJ Soy, kasi may ara kita nga interventions. Like, we have cases nga the parents directly give their children for adoption for a certain reason nga nabudlayan sila. For example lang, no, basta yung simple lang man nga rason, temporarily, wala sila work. Hindi nila kaya ipadedi yung child nila or tagaan sang supplement or medical needs. So, hindi siya automatically nga amo gina ang solusyon ipa-adapt niya sa family nga may kakayahan nga i-provide ina. Kasi pwede man kita ka-explore. Di ba, we have support services like for the 4Ps, may ara sang program, livelihood assistance, AX. So we know that the government has a lot of services to offer para ma-prevent ang adoption because the law states nga hindi lang, no, solely poverty could not be a reason for a child to be separated from his or her parents or family. So yung effects sina sa later on sa child, no, importante nga ma-explain sa iya nga agin panghatag siya, and if other children or other family nakip nila ila child iskan pigado, why does he have to be adopted by other families? So importante na siya, DJ Soy, yung support services to the biological parents and the relative as well para
mag-expose pa gid naton nga i-keep nila yung ilang bata, ilang family kay ila gina siya nga responsibility. Ang bayo ni Sir Elmer Simpa. So, every child deserves love and a home. Legal adoption is love. Good morning, Sir Elmer. Kag subong man kay Mary Grace Arguillas ang aton nga mga tumanaw sa aton nga live sa buong Santa Barbara Ugyon page and Santa Barbara Ugyon account. And as well as sa akon man nga akon nga Facebook account. Ma'am, kay Ma'am Jo kita mangkot. Ma'am, naghambal mo kag ina mayara kita sa ano tutawag ko ina sa aton nga adoption arab lang ginabusong pa lang ginapangalan sa mga adoptive parents. So anong process ina ma'am? Ang sa tuod lang isoy, kung for example, may mga cases kita nga nagaagto sa office nga ginabusong pa lang daw ginatugyan moron imo nga ginabusong sa somebody nga ma-adopt. So which is hindi di pwede. Hindi ka na base hindi ka di pwede. Tapos dapat nga kung mag-adapt mo kang bata, ang may mga hindi man kon nga kung may kapasidad ikaw nga ti basa-basa ng timo nga may mga proseso kita amurambal kag ina ni Miss Jen nga dapat ma-attend kay adoption forum. Kay una first and foremost before ka mag-adopt ma-attend ka kang adoption forum. Kay dyan sa adoption forum gina-state dyan ang tanan nga mga requirements, ang mga dapat mo katungdanan kung in kaso nga mag-adopt ikaw kang bata kag ano ang imo dapat himuon kung dyan ang bata kanimo. So hindi man kuon nga kon mo ma-adapt lang ti mo tao kanimo ang bata kami kapasidad ikaw which is hindi pwede gina-assess pa dia. So may mga proseso kita nga ginahimo kag kun ang ginabusong pala nga ginapanugyan which is hindi dia pwede Miss Jen. Yes. No against gidi sa atan nga layi Contracting ang tawag sina DJ so is contracting. So while ginabusong pag ginakontrata na which is violation of the child's rights, no. So kag makasuha pwede ikaw ma-file ang case. trafficking. Kag di ba hindi pwede it's against the law. Tapos di ba ang tulad kay di ba may Republic Act RA 11222 kita nga birth simulation. Tulad kang una before di ba usually kung duwayran ka pa hindi ka ra magpangabudlay mapahaplos ka na lang idiretso mo pa registered ang bata sa imo nga inyo nga ngaran nga mag-asawa. So tulad sa bag-o sa may bag-o nga layi hindi ra na pwede. Which is hindi gid legal. So dapat ipa-registered mo gid kung gusto mo mag-adopt ka bata, ipa-registered gid kang nanay nga biological sa ana nga apelyado anda, then i-process mo ti tsakto ang adoption. Hindi pwede idiretso sa inyong mag-asawa. Dapat pwede gid kamo karon ma-filean kang case. Kag kung nakapa-register din kamo before the 2019 March 2019 may moratorium tulad si Rako nga pwede nga i-process ang birth simulation nga bata nga kung na-registered mo sa imo nga apelyado before. Pero after nga ba na patawo ron 2020 started lad hindi ran pwede. Which is hindi pwede. Kay kung na-registered mo kag i-process mo ang for example na-registered mo ron sa imo nga apelyado, so you need to cancel kang registration sa court. Yes, that the regarding sina DJ Soy na the simulated birth certificates no, and then ang adoptive parents or yung nakilala na sang bata nga ginikana nila subong pwede gid ka apply sining amnesty program under Republic Act 11642. No, under 11222. 11222. So ang dira DJ Soy no, pwede may process kasi siya. Kung makasulod sila sa coverage, ang coverage siningalo una na register nila ang birth certificate ni child bag-o mag May 29 2019, May 29, 2019. So kung naparehistro, pwede sila dira. And then pangaduha no, ang bata nga gina-apply nila for adoption ara na sa ila 3 years before the implementation of the law. Meaning, makount back sila 2016. Kung ara na sa ila ang bata before May 29, 2016, meaning nabunag yung bata before 2016, pwede siya. So, amo na siyang pangaduha. And then, ang pangatlo is isa lang.
ang birth certificate ni child nga naka-register. So, ma-prove na siya nga isa lang, they will request a negative certification of registry from other names sa biological mother or may ara kasi kita di Jason yung kaduha na pa-register na simulated. Meaning, hindi siya parang feeling ng una nag-care, hindi siya nag-click bata sa yagin pasa niya. Gin-simulate ulit. So, kinanglan, isa lang gid ang existing nga simulated birth certificate. Kag ang ma-apply for adoption is that person nga nag-simulate sang birth certificate ni child. Now, ano matabo kung hindi sila nakasulod? Kinanglan kasi upod ning tatlo. Kung ma-fall na dira ang isa, duha lang ang ara, hindi siya ma-cover. Dapat upod gini siya ang tatlo nga consideration. So, what if may isa lang siya nga birth certificate nga simulated, pero hindi siya na-fall or na-register siya yan nila wala na ka 3 years ang bata sa ila. Pwede pa nagihapon nila applyan for adoption under administrative. Okay. So, hindi lang gina siya amo galimang kahapos kali mag-adapt sang bata, no? Yeah. And, mangkot lang ko, pila ang edad sang bata nga pwede naton siya ma-adapt? Anong edad? Yun na naturally na kung children is below 18. Pero kung mga bata no nga adult na subong like say 18 and above, pwede siya gyapon provided nga ina siya nga tawo nga persona ginalagaan mo na bago siya nag 18 years old. 3 years before siya nag 18 ara na siya sa imo. So 15. pwede mo gina siya applyan for administrative adoption kasi before sa court, so you have to pay a lawyer, you have to pay for lawyer's fee. Sa subong kasi sa administrative adoption cut off, wala na tanid nga mag-hire legal advisor or lawyer. So, amo ni siyang ginpangako sini nga law nga ang new law will be administrative, mas mapadali yung proseso, mas simple siya kasi may makat nga other processes, and inexpensive siya kasi wala ka na balaydan nga abogado, no? So, kung dati you have to hire like minimum of 75,000, maximum of 200,000 for a lawyer's fee. Sa administrative adoption subong, wala ka na baydan. So, hindi mo na siya palibugan. The only that you will spend is yung mga requirements nga kinanglan mo i-comply. So, ma'am, siya, may mga cases kita diri sa may Santa Barbara nga naka-adopt sila duha ka bilog, more than one, or isa-isa lang din? Actually, sa akin, ang taka na handle, may na-manage, may isa kitang applicants nga magbugto, pero on process pa. Magbugto ang ana nga gin-adapt, pero na process pa. On process. Pila edad nila, ma'am? 4 kag 2 years old. May pa man ganito. Kumbaga hinabless na. Relative adoption. Okay. So, sana ang bali, ma'am Jem, kag ina, pwede mo lang ma-adapt ang bata kung apat 15 years old, at syempre 18, adult ang tana, diba? 15 years old, more ang maximum age nga pwede mo tanang ma-adapt, diba? Hindi ma'am, all children, pag mahabal kasi yung definition of the child is below 18 years old. So, all children, for provided nga certified nga that they are for adoption or a relative siya within 4th degree. So, they are for adoption. And 18 years old and above, pwede siya. Basta the current custodian who would like to adopt the child has been taking care of that person before 3 siya years. naging adult. So, botang balon, 3 years yung agin Diyan din nga daan. Kumbaga, diyan din nga daan ka na sa silad ka tatlo ka tuig. Tana na It's not- diyan din ka na nag-star Nagdako. nagdako. Sa iya. Basta Balikin na trato niya. niya. Nagpahanggad kumbaga nagasagod. mo karan. So, gin-backtrack ta lang ang 18-15. Na. So, amo nang edad niya sang bata. Baligin trato niya na nga bata niya na from the time nga kuha niya yung bata. Hindi nga subong lang siya nga nagkadto sa imo, adult na siya i-adapt mo. So hindi siya ma-fall into the consideration. So, kaya 3 years. Ayan. Nga ginalagaan mo siya. Mangkot lang ko, mamayara bala kita sang kaso nga ang nag-adapt sang diri sa aton ang nag-adapt sang bata is actually from outside the country, sa iba niya pungsod, tapos adapt sila sang bata diri sa Pilipinas. May dyan kita nga kaso karan. Yes, sa Santa Barbara. Bali, Hindi ang- man yan ang sa ginahandle ni ma'am. Di ba? Nationwide po, madami po tayong cases. In the Region 6, may ara man kita, no? So, iba po yung process nun kasi
Yeah, that's inter-country. So, pag inter-country, the application sang adoptive parent is not within the Philippines. So, their application will be in the country kung diin sila yan naga-star. The mandate for the Philippines is only to clear the child ya diri sa aton kung for adoption siya. So, not until the child is cleared for adoption, hindi siya And then, there is a process as well, DJ Soy, no? Before mag-enter country ang isa ka bata, i-exhaust anay naton. First man to kagina, bala sa relatives sang bata. Unahon anay pangitaon ang next sa succession sang family lines nila. Kung ara naman kita sa regular adoption, i-exhaust anay kung may ari bala family sa aton nga region willing to adopt for the child. Kung wala, i-submit na siya naman sa national office to explore family from other regions. And then kung wala pagid, amo pa lang na siya ang i-explore ang inter-country adoptive parent applicant nga ara man siya sa national office ang ilang nga list. So, syempre ginaano naton nga ato ni sila yan, no, mga bata, no, and they are the hope of our nation. So, as much as possible, diri man sila sa aton nga pungsod. Ma'am, sure, ask lang ko, may dyan pinakita nga kaso, kaya sa may, syempre, yung aton nga ginatawang anti-attention ng aton nga child care. May kaso bala kita diga sa may Santa Barbara, ha? Isa naman ano lang. May kaso bala kita nga gin-adapt na sa, tapos kinbalik sa. Actually, may, kung sa legally nga adopted nga kaso, Na person. nga na ano daw ay, pero may dyan nga case nga, rabalang gin pa-registered, gin-simulate na ang bata. Kung baga gin pa-registered, ang data na diretso sa andang Ngaran. nga apelyido, then anay nga nagbalatian ang bata kada nagmasakit ginbalik sa biological nga ginikanan, may dyan kita nga, may dyan may case kita, pero tikaring why na na process na legally adopted. Kumbaga simulated. Kay kang una ta na pag syempre pahapos lang diretsyo mo sa imo nga apelyido, hindi ka na magbayad, di ba may court mo, i-process mo ka una, magpa-legalize ka kang bata, ma-apply ka sa court. So ay urihirin dyan na approve ang ang administrative adoption nga dyan nga gyalang sa regional office gina-file. So syempre kauna gani, di ba mabayad ka mo sa acceptance pa lang ka abogado, tama din ka hanggad. Pero talati tama ra ka tawhay garing amo lang danang balandang hapos pag agdon da sa office ang balanda hapos. Pero ang they have to comply kang mga documentary requirements amo lang gidran. Pero syempre amo ran gani nga kun pwede pa lang gina advocate natin, no, ginapano natin sa social media nga hindi pwede nga magpa-registered ka diretso sa imo nga apelyido, i-process mo gid siya legal nga pamaagi kay nga why ka rin duro pa nga gastuhon. No, tama kita naka-less kang mga minimal nga gastuhanan kay ti ang do medyo magaragasto malang guro Miss Jen ang mag-publish. Ano kay anyway, may publication. Actually kung ma-comply mo ron ang mga requirements nang i-publish yan ang bata nga ran nga gina-adapt mo may 3 consecutive The petition, The yung petition. petition itself, like DJ Soy sa mga marriage ba na ginapa-announce, di ba gina-publish na siya sa newspaper. So, same as with the adoption, it is also being published. No, for any party who have the opposition will also still have time to file if they have, no. So, after the compliance naman of the 3 weeks nga wala man niya may nagahabol, then the petition for adoption will be here. May hearing man, similar sa court. So, 3 weeks, muna siya kung sa may kasal, pagka pamalabag sa kasal. Yes. may posting. Anyway, Yes, may mga Jason. posting kita, no, may 5 days. 5 days nga posting. So, giya kita sa Santa Barbara, may mga posting kita diyan sa may bulletin board, kung sa mga public places. Mga ongoing kita tlad nga mga cases nga mo karon. Anyway, sa Santa Barbara ka naga-file legally adopt nga i-process na legal ang adoption kang bata. Mangkot akong ano kagasto mag-adapt sang bata. Kaya ka natin sa Region 6. Ano kagasto? Anong mga kinanglano nanda? Yun nga, DJ Soy, no, we cannot state kung ano gid, Pero pero it's not expensive, no, mas magastos pa yung magbusong ka, magprenatal ka.
and you take all the vitamins, then adoption, no, pa-CS ka, actually mas mahal siya. Given this new law. So, aminado kita, no, before sa judicial, depende kasi ang sukot sa lawyer, ilan na iya nga decision how much they will cost for their fee. Pero sini, wala kasi nga, na-cut off nga po yung sa lawyer, which is yun lang naman ang may pinakadako nga gastusan for adoption. This, sa new law naman, it's only the requirement. So, minimal lang. Depende din kung diin sila nga psychologist makakadto, no? So, I think for the psychological evaluation, nag-range siya from 4,000 to 25,000. So, depende sa makadtuan nila nga psychology. So, they have to ask kung how much is the fee prior to their appointment, no, for them to determine kung kaya nila ina nga fee or they could find somewhere else. So, magkano lang naman ang police clearance, right? Medical So, certificate. yeah, all these things are very minimal lang gid DJ Soy. Okay. So, at least kita magpadayon oras nato. 18 minutos na naligas sa ng alas 11 sa aga. So, greet na lang anay, teacher sa Santa Barbara National Comprehensive High School, especially kay Sir Cordero and Ma'am Umadhay from Marinas Pansit Molo, Gutuhan, and Eatery, and sa Shopee Suki sa tienda headed by Mami Bernadette. Salamat, Gid. Kay Rosalie, kag kay Roma, dira. Good morning sa may Marinas Gutuhan, Pansit Molo Gutuhan, and Eatery kag suman sa may Nicole's 888 Laundry Shop, R&B Building sa tubangan ng Santa Barbara National Comprehensive High School. So, Ma'am Jem, asan ko, Ma'am? Ano ang process ng adoption? For example, ang bata, wala ka mo kahibalo kung sino ang ginikanan niya. So, these are called foundling children, meaning foundling because hindi ma-determine ang ilang birth facts like who is their parent, when were they born, sa diin sila ginbata. So, those are important nga details for a child to have a birth certificate. Right now, even though na foundling ang child, pwede siya ipa-register. The birth certificate is called Certificate of No Known Parents, no, sa aton nga LCR. Ang ga-process na DJ Soy, una, kinanglan magkaroon anay ng birth certificate yung foundling child. And ang nag-facilitate sina is our social workers at the municipal or city social welfare offices or licensed nga child caring agencies ang DSWD. So, syempre may mga attachment una yung exhaustion, ngaging locate gid man ang parents sang bata, like the kina na mention naton nga may newspaper publication kita, may radio announcements kita sa different radios para ma-make sure gid nga na-exhaust gid naton. Kung may last known address yung parent or nakilala sila, we have to write a registered mail to that last known address. The social worker has to visit that place and secure a certificate of non-residency sa barangay kung hindi gida malocate si birth parent, and then dira siya ipa-declare legally available for adoption. Ipa-register ang documents nga na, no, the police blotter also, DJ Soy, is very important, no, nga pa-blatter ano yung circumstansya sang pagkakita sang bata when kagkasano, and i-attach yung medical certificate kasi the medical certificate will determine kung pila gid man ang approximate age ni child. It's either a medical certificate for infants, children, pero kung older children na like say 2-year-old, 1-year-old, and above, dental aging, pwede makadetermine kung pila na iyang approximate age. Pero kung 10 years old and above, bone aging ang ipaproduce para ma-attach kag ma-register iyang birth certificate. So, kung may birth certificate na si child DJ Soy, pwede na siya i-applyan, petition, declaring him legally available for adoption. I-file man na siya gihapon sa RACO office naton, and the certificate will be issued and approved by National Authority for Child Care, yung NACC. Sa aton diri, Ma'am, sa may Santa Barbara, may kaso kita nga mo sila. So far, why? Sa Santa Barbara, DJ Soy, wala kita, no? But we have foundling children from other regions nga na-place naton diri sa Santa Barbara for foster care. Aside from adoption kasi, DJ Soy, no, I'll take this opportunity man, no, na there is another form of alternative child care. We preferred nga hindi siya sa balay ampunan,
ginatawag naton ginabutang ang bata. Kung di we have licensed foster parents, sila gintawag sila nga licensed foster parents because ang terms ang ilang nga pag-alaga sang bata and motivation temporary lang. While ginapangitaan adoptive parent ang child, sila anay ang mga laga sang bata. And they will be subsidized by our government para ma-provide, ma-make sure nga mahatag ang tanan nga needs sang bata while in their care, like their food, their health needs, medical needs, including the educational needs. Okay, oras na itong 22 minutos sa nagligas sa taka ng alas 11 sa aga. Daw manong tapos ng ato niya programa. Pero, madaw, pakita sa pala makutanon tani kay ma'am. Okay, Ma'am Jo, diri sa aton sa may Santa Barbara, sa diin, for example, ako, for example, way ako tigbata. Okay, isa ako ka-parent, gusto kong mag-adapt. Sa diin ako magkadto, parang mag-check sa mga kabataan nga luyag ko i-adapt. May case, may dyan kita nga daw Sa iba. bahay kalinga, do may dyan kita nga shelter sa mga bata nga pwede i-adapt. May dyan Kay kita. man mo actually DG Soy gina-discourage ran ang dang ano gani It's not allowed. Allowed. Actually. The term is not allowed Not to allowed directly Mm-mm. arrange or place. Actually, DJ Soy, ang basahan ko lang na Oh, sige, go to ahead, specify. Mhm. Under the law, may arakit na ginatawag na violations and penalties. Okay. So, dapat hindi kita maning wala sang knowledge nino kasi gahambal gani nga no one is excused no above the law. So, sa Article 7, may violations ginatawag. So, bawal na siya ang pagpili isang bata, pagkuha sang bata kag paghatag sa ma-adapt kuno sang bata. Because these are only hambal ko gani na may authorized agency lang nga allowed. So the process really is first inquire lang kamo anay sa municipal social welfare sang requirements. Mapa-schedule kamo sang forum para dira nyo mabalaan ang process. And then dira lang ma-apply pa lang kamo. And then kung ma-approve na kamo, you will be matched. May committee, nga selection committee nga mangita sang bata sa inyo. So sila na iya ang maano sang Provide. bata nga kung diin na siya gahalin. So we have children nga halin sa child caring agency amo nang hambal niyo nga balay ampunan. Ay may ara sa foster family yung na-mention ko kagaina no ginbutang namon sa amon nga licensed foster family yung bata well ginpangitaan namon sang adoptive parents. And sa once approved ka DJ Soy may ara na siya kaninga listahan. These are the approved family for matching. These are the approved children for matching. So gina-match sang committee amo to gali hambal ko gina nga depende sa kapasidad sang family kag depende ni sang bata. Pero as a adoptive parent pwede ka specify sang gusto mo. kumbaga pwede ti mo ka Pili. balbala may soy nga mambal ka di sa may rako nga gusto ko ang bata bayi amo dya edad na healthy amo karan. So during the matching conference, may mga bata ra dyan kag kuno sa amo karan imo nga gina intent nga gusto adapt May kag ma-match available. kanimo kag may available. So amo ra ang bata nga i-place kanimo. Pero i-process man Japon ang proseso nga ano may mga documentary requirements man Japon nga dapat i-comply. So kumbaga Exciting. ang maano kagid una-una kung gusto mo gid mag-adapt nga way kamo bata is ma-attend lang ta anay kang adoption forum kay diyan ginahimay-himay gina-specify ra diyan kung ano ang mga ano ang mga katungdanan kag ano ang mga requirements nga dapat mo i-comply. Pero, ang ask ko lang, for example, nag-match, napangitaan ka mo, no? Nag-match din ka mo. So, may dyan ba lang case nga, for example, nag-match na kamo, Na-match. ginpakilala nyo na ang ano kayo na, Ang ang bata. bata sa ginikanan, may case ba lang hindi niya gusto? Yes, DJ Soy, no. After the matching, gina-inform ang approved nga parent nga napili nga may na-match ilang nga bata. And then the child's profile nga ginatawag no, all the documents of the child, iya nga history, iya nga photo, ipakita na siya sa adoptive parent. And then when they decide nga the amoning bata gid man para sa amon, they will submit an acceptance letter or denial nga letter. But yun po, once they deny or not intent not to accept, dapat valid yung reason.
Kasi ano ang rason gid, no? Every child needs a family. So the committee are, we call them experts child welfare. They have been working with children for many years. Composed sila sang psychologist, licensed psychologist, pediatrician, lawyer, an NGO representative, and social worker. So ining lima katawo nga ni, they have the full knowledge and they have the training, no, as much as possible. Pero ano lang naman na DJ Soy daw, rare lang naman ang case, meaning by chance lang na siya naman ang naga-deny, no. So I think inalantaw siya kung may valid siya nga reason, then it will be accepted and i-retain sila gihapon for the next matching. So ang child nga hindi siya ma-match, i-subject siya ulit baski may ara sa nga second family nga choice, kasi there are families man mo, other families, so dito i-present yung bata, but the reason should be valid, hindi nga ay gusto ko kasi ang physical appearance niya maputi, chinita. So it should not be that, no, kasi regardless anong itsura sang bata, no, damo na ta sa buong pamaagi technology, and I think a happy child becomes more a prettier child and gwapo nga bata gina siya. So, ang bagay ni Sir Elmer Simpas, after pa nga i-match ang bata sa prospective adoptive parents, makita ang bata for adoption. So, ano siya ang bala niya? It's only the photo that is presented to the adoptive parents, no? And then, once they accept, dira pa lang gina-arrange DJ Soy ang transmittal or for them, for the physical entrustment of the child. So, kinanglan anay ma-build sila sang rapport, establish rapport nga maglapit ang balatyagon sang bata para hindi traumatic, kasi we have cases nga ang bata nagadugay na siya sa child caring agency sa balay ampunan, na-attach na siya dito sa iyang caregiver, so it might cause trauma for the child nga biglaon mo kadtuan sa buong kag ipuli mo siya. So it was also being arranged. Same with the biological, with the adoptive parents, si child ginapadalaan man na siya sang dako nga picture. That's why we ask for 5-hour photo gid nga sang parent. Nga current kung ano itsura mo subong amo ginahihatag mo kay basi bala 10 years ago pa na itsura mo pagkakita sang bata hindi niya ka makilala nga ikaw gali ang parent nga ginahulat niya, so basi hindi siya mag-upod. So there is a process actually, DJ Soy, may preparation both sa adoptive parents and that adoptive child bago sila mag-upod ang bata sa ila. Ang ask ko lang, ma'am, pwede siyempre natanaw kung man bala ang mga kaso sa mga adoption in other countries, pero gina-post man nila. So ang aton diri gali hindi mo gali pwede makita physically ang bata. Picture lang gali aton niya. Pero sa natanaw ko sa other countries, ang ila yung process of adoption is nag-tugit sila sa may balay, I don't know. Sa caring agency. Yeah, I think that is I think that is the practice sa Western country, no, yung like they call it foster adopt cases. I-foster anay nila bago yung adoption. So we believe kasi on studies then DJ Soy, no, and on some din nga sharing, no, with the foreign, we have foreign foster parents actually dito rin, no. So sa ila ko, no, is normal na lang ang disruption. We call it disruption, meaning na-place ng bata pero hindi na-finalize ang adoption kay ginindian yung child. So we believe nga multiple placement is not healthy and beneficial sa child. Imagine mo nga na abandoned na siya by the biological parents. Here it comes the first family, parehas to ginasang gin-share ni Miss Jo, no, nagmasakit lang yung bata, indian mo na, iuli mo na. That is very unfair for the child. That is why we discourage, and it is a violation nga direktahan ang paghatag sang bata. It has go through the process, may proper nga counseling, may preparation for both nga parties man. So hindi kita gusto nga sa aton diri nga pungsod, no, maging ordinaryo na siya, because ang mag-suffer is the child. Okay. Oras naton 31 minutos ang naligas sa takdang alas 11 sa aga. So, do wala rin kita sa syempo, Ma'am Jo, Ma'am Jem. So, may ara pa bala ka mga luya kay pahibalo sa aton nga mga tumalan ako sa aton mga tagpalamati naton with regards sa mga luyag bala nga mag-adapt. Ano ang inyo nga mapanugyan sa ila? Ano ang mga violations, penalties kung hindi inyo masunod ang process ini kag sin-o bala ang pwede lang maka-adapt?
So sa nagapalamati no sa Radyo Ogyon sa ISFM 106.7. So sa tanan nga may mga concern on how to adapt, ano ang mga requirements. So pwede gid sanda ka visit sa office sa may mga aman nga office to inquire kag ano mga process kay diyan may mga requirements kami may mga ginatao kami nga mga documentary requirements nga dapat nanda i-comply. So feel free gid sanda nga mag-visit sa office kag kung hindi sanda ka adto sa office diya sa may Raco office sa may molo pwede man sanda ka ano to ya ka pamasyar. Actually Raca gani nagaadto sa Raco then kinabalik nanda sa kung diin ka ba lang nga lugar na lokal ginabalik na naran. For example, maadto sa may DSWD. So kung taga Santa Barbara, ginapabalik ka natin sa Santa Barbara kag gina-file, gina-process. So ang mudan nga kung may mga pamangkot sanda ka daw hindi gid maano, feel free gid na mag-adto sa office. Ma'am Jem? So again, no, we would like to advocate nga if we really love the children, let's process legal adoption. When we go shortcuts, meaning shortcut, hindi kita diri mag-agi, mas damo sang magiging komplikasyon or problema later on nga fix. So kami, no, in partnership with our Municipal Social Welfare Office diri sa Santa Barbara, we are really willing to assist you kung anong kabudlayan para mas maging smooth ang inyong application. So again, ang sa aton nga new law Republic Act 11642, hindi na kamo maproblema sang mahal nga ginahambal nga balayran, hindi ina tuod, no? And so rather than going to a legal advisor nga mamangkot, no, kay biskan mag-consultation lang kita, I believe may bayad na siya, no? So you can feel free to call our Municipal Social Welfare or sa amon man, no, but it's also a choice of the adoptive parent applicant kung gusto nyo yang may maproseso para sa inyo sa rason man nga ara sa inyo yang mga karasonan, pero again the law will consider application even without a legal advisor, no, lalo na kung ang konsiderasyon dira hindi man kita masyado gid ka well off and have much more money to pay for that. So the law offers you okay gid nga mag-apply kamo na lang, and we will assist you properly. And lalo na DJ Sal will take this opportunity sa mga nag-simulate sa inyo nga birth certificate atong na-mention kagina ni Ma'am Jono nga direkta nagparehistro sa LCR naton sa local registrar nga wala nag-agi before sa court. Bukas gid ang amon nga office to help you kasi ang ini nga window, no, sang implementation may ara lang siya 10 years. So 2019 pa siya na-implement until 2029 lang ni. So ang matabo, no, kung hindi ka 5 years na lang, so hindi nyo man paghulaton nga 2029 pa kamo maghulag sa requirement kay bas hindi ka mo makaabot sa cut-off. Kung ang matabo kasi sina, no, you will be filing for the cancellation first sa court bago nyo ma-adopt si child. And damo ka kadto sa amon DJ Soy, mag-grade maka-college na yung child, ang record hindi mag-reconcile kay apilyado ni nanay, apilyado ni Paps, hindi pwede mag-consider ang school sang record. So and then the worst is taking a board exam, hindi maka-take sang board exam kay na-hit ang iya nga name sa PSA, may double entry of registration siya, simulated, and registration of the birth parent. So kung possible kasi may brain linking subong si PSA kung doble ang inyo nga entry, pero ang una nga naka-record si birth mother, pwede na siya nila ilak at their system with your request, and pwede na kamo ka-proceed sa inyo nga adoption administrative. No need to pay for the cancellation in court. So kung may damo pa or may mga questions pa kita, clarification regarding adoption and simulated birth, you can call our office, no, DJ Soy, and visit our Municipal Social Welfare Office here. So we have also our Facebook page, the Regional Alternative Childcare Field FO6. Yung 6 is the Roman number, no? So you can follow our page, and may mga announcement kami dira on the seminars and our contact details. Okay, thank you very much, Ma'am Jem. Basi may dyan ka mo nga duyak idugang, Ma'am. Ma'am Jo, may dyan ka pa duyak idugang? So far the wide naman. Basta amo lang dan nga
kung gusto ginanda mag-adapt kag gusto na naman ano ang mga kinahanglanan, feel free gid to visit sa aman nga office. Ang aman nga office bukas nga maghanda ka magbulig para kananda. Kag syempre nga ang kabataan needs man kang family, no? Kag syempre ang mga best interest ng bata ang ginalangkaw mo. So once again, good morning Miss Soy. Salamat sa opportunity nga tao mo ka naman para nga at least one way or another ma-advocate ang sa adoption. Kag kung just in case sa mga future mo nga pwede mo man kami liwat ma-invite ni Miss Jen. Yes, ma'am. Pwede gid kag-invite gid ka mo sa sunod. Ma'am, may dyan ka pa daw Yes, last na lang, no, in behalf, no, sa amon nga Executive Director, Yusek, Janela Marie Ejercito, and our RACO officer, Miss Janice Brasinello. So we would like to thank ISFM 106.5 for inviting us, no? 107, sorry, 7 pala, 106.7 for inviting us here, no, to advocate for adoption and alternative childcare program. So, last lang yung DJ Soy, no, kasi commonly asked question ini sa mga nag-simulate, kasi simulation is a criminal offense, actually siya. It could be administrative, depende sa ma-file nga case sa imo, and may penalty of imprisonment aside from fines. Amo man ang adoption, no, nga wala nag-agi sa proseso, lalo na kung may baydanay, DJ Soy, that is trafficking. So, we really encourage our listener and interested, hindi mabudlay ang proseso, just go to the right agency, our Municipal Social Welfare, RACU, or NACC, for the proper guidance. And do not be afraid, no, kay hambal nila ay basi makasuhan kami kasi criminal offense na nga ginaubra namon. Again, we have the amnesty program that promised anything that you would be admitting, kasi may admission ina, will not be used against you, no, for a case. So that's that is the intention of adoption, and this is really our government's program, no, for the best interest of the child, nga ma-correct kag mabuligan kamo for the adoption process. Okay. Thank you very much, Ma'am Jem. Ma'am Jo, may Thank you dugang so ka pa? much. Thank you. Bas may tamiyawon ka mo dira. Greetings sa mga taga Rodriguez dira, no, the Silar de Solis family, mayong hapon. Sa RACO, my office mates, no, keep up the good work for our children. And sa aton nga banwa, no, we hope that the families can offer their hearts, open their homes for our children who are abandoned, neglected, no. Kung mabalitaan naton di Soy, no, damo ko sang ako niya ginahambal, no, damo kita nabalataan nga may mga ginapanghaboy nga bata and ginapang pulot nga bata. So I hope that if we have more blessings to share, we can open also our homes for these children who needs a family and love. So God bless sa aton tanan. Ma'am Jo, may Shout out lang sa aman na office, sa Municipal Social Welfare and Development Office, sa aman yung head kay Ma'am Nani Somsyo. So once again, good morning and thank you, Miss Soy. Okay, thank you very much, kid mga ma'am. Sa nabatian natin ang aton yung mga pinalangga. Si Ma'am Jem Baro, Social Welfare Officer 3, Regional Alternative Child Care, Office 6. Kag subong man, si Ma'am Jocelyn Sugo, ang Social Welfare Officer 3 sa Municipal Social Welfare and Development Office diri sa May Santa Barbara. Mabalik lang ko dugay-dugay para sa ato mga pinalaga, para sa dugang mga informasyon nga ato nigadulong sa inyo. So, hambagan nila, the world may not change if you adopt a child, but for that child, their world will change. So, pabatay ko rin sa inyo ang ating trivia with regards sa Justice is Blind. So, stay tuned na sa 16.7 ISFM. Pupunsi kaya po sa akong agad Zoila Cordero para sa Radio Opisina. May ngaga. Ugyo ang trivia. Nga abala nagasiling kita nga justice is blind o kung bulag ang hustisya. Ang mga Egyptian pharaohs nagakabalaka nga ang courtroom theatrics ang magka-impluwansya sang administrasyon sa hustisya. Gani nag-establishar sila sa practice sa kung kaugalian nga magpatigay sa trial sa madulong nga kwarto nga wala gid sang anuman nga suga. Agud ni inti ma-impluwensyahan ang judge o kung hukom maskin ano pa, manggad man ini, gahom o kung ano man yung status, kundi kamatuoran gid lamang. Amo ini ang prinsipo nga nag-inspire sa Lady Justice
ang bantog nga statue sang babae nga naka-blindfold o kung natabunan ang mga mata, nagauyat sa scales of justice nga nagauyat man sang espada nga mas sami makitaan sa sagwa sang contemporary o kung sa subo nga mga courtrooms. Ang scales of justice ay nagarepresentar sa nagasuporta sa kaso kag ang nagakontra diri. Ang espada ang nagarepresentar sa authority sa silang unang nga panahon kag nagakahulugan nga ang hustisya ang madasig matuod kag pinal. Ang blindfold